So ngayon, andito nga tayo sa ating engine ng ating 2.2. Nag piston inspection tayo, piston ring inspection. So ayan, nakapasok na yung mga top ring. So inspection natin mga katropa yung clearance. So pasok muna natin bago natin sa inspectionin. Ayan. So ganyan lang mga katropa, basic na basic lang. Siyempre bago tayo pumunta sa ibang bago tayo pumunta sa pag-assemble, inspection muna tayo. So yung clearance nito ay 25 to 40 mm. So sa tingin ko naman yung clearance, medyo maganda yung clearance niya mga katropa. Ayan o, ganda naman yung clearance niya mga katropa. Ayan. Pero susukatin natin, yan yung top ring 0.25. Ay, pasok yung 25. Ayan o, maganda yung ano niya. So siyempre meron tayong second dyan, second, ibig sabihin pumasok yung 25. Hindi siya maliit sa 25. So ngayon 30 tayo, 30 mm. So, medyo masikip yun, pero pumasok. Ayan, sakto sakto yung 30 mm. Ayan o, sakto sakto yung 30 mm. Ayan. Ayan. Medyo may kapit. So ibig sabihin maganda yung clearance nito mga katropa. Nasa gitna siya, 30 mm. Ayan. Okay, ano na yun, ipasok ko isa, hindi ata pantay. Ayan, pasok, nasa 30 mm. So pag mahigpit sa 30 mm, ibig sabihin hindi napapasok si 40 mm or 35 mga katropa. Sakto sakto siya sa 30 mm. Ayan. Dito naman tayo sa second ring mga katropa. Ayan, mapapansin nyo walang clearance mga katropa. Ang liit ng clearance ng second ring. Kahit 0.25 hirap pumasok mga katropa. Ayan o, hirap pumasok o. Ayan o. So sobrang liit mga katropa ng ating top ring, ay second ring. So ngayon yung mangyayari dyan, babawasan natin yan mga katropa. Hahasain natin yung end gap. Tapos yung clearance natin dyan ay nasa 50 to 75. So gagawin natin siyang 50 mga katropa, 50. So hahasain natin yan para pumasok sa 50. Hindi pwede yung ganyang kaliit mga katropa. Kagaya yung sinabi ko, dapat ini-inspection talaga. Kung hindi nyo inspection yan mga katropa, kung kinabit lang natin dire-diretso, ano ba yung mangyayari? So mahihirapan mga katropa si engine mga katropa. Mabilis mag-init pagka ganyang kaliit yung clearance mga katropa. Dapat nasa tamang clearance yung ating piston ring end gap. Ito yung second ring. So sobrang liit kaya maghahasa tayo. Kagaya ng ginawa natin doon sa mga nauna nating unit na lumabas mga katropa. Yan. Hindi po pwede yung ganyang kaliit mga katropa. Sobrang liit yan. So hindi nga pumasok yung 10 mm ay yung 0.25. Dito naman tayo ngayon sa oil ring. Tignan natin kung gaano ka liit yung end gap. Ayan, sobrang liliit yata ng end gap nito ah. Natin. Wow, maliliit din. Mukhang magbabawas tayo ng konti ah. So yung clearance niya naman niya ay mga katropa ay nasa 25 to 50. Tingnan natin sa 25 kasi sobrang liliit mga katropa yan oh. Baka magbabawas din tayo yan oh. So check na natin tong isa. Uy, pumasok yung 10. Ibig sabihin 25 yung pinaka clearance niya. Ayan, pero mahigpit mga katropa, dinidiinan natin. Ayan, no? Dinidiinan natin para pumasok. So medyo maliit. So pwede naman yan, kagaya sinabi ko 25 to 50. So pwede siyang 30, pwede siyang 40, pwede siyang pinaka last is 50. So ito 25, pasok naman siya, although dinidiinan natin para pumasok. Ibig sabihin medyo maliit pa rin yan mga katropa. Ayan, no? So yung gagawin natin, babawasin din natin, gagawin natin siyang 30.30 mm mga katropa para
solid mga katropa. Yung sa second ring, gagawin natin siyang exact 50. Sa pagbawas natin, hahasain natin mga katropa, para yung sa top ring is 30, yung sa second ring is 50 standard, tapos yung sa oil ring gagawin natin siyang 30 din mga katropa. Lalakihan natin ng konti, or 35, pwede pa rin yan, basta pasok sa specs mga katropa. Yan, wag lang sobra sa laki mga katropa, yung lumalagpas na sa specs, hindi na ano yun, hindi na pwede yun. Yan, so maghahasa tayo sa second ring tsaka sa oil ring. So yun, kung hindi natin in-inspection yan, kinabit natin ng dire-diretso. Kaya ugaliin natin mag-check ng piston ring before nyo assemblein sa piston mga katropa. Malaking bagay yung ganong gawain, huwag tayo basta-basta, lalo sa mga beginners. Kailangan talaga ng mga sukat-sukat ng end gap, sukat ng main bearing, Conrad bearing, lalo na mga OEM yung kinakabit nating mga main bearing, Conrad bearing, OEM piston ring yung kinakabit natin. Although kahit original, sukatin nyo rin para meron kayong idea sa susunod na gagawa kayo na magkakabit kayo ng OEM, meron kayong idea na sa end gap clearance. So yan, gaya na sinabi ko, magkaiba yung end gap clearance ng diesel tsaka gasoline engine mga katropa. Sa gasoline engine, 25 to 40 lang yung pinaka ano ng clearance niyan mga katropa. Yan, sa diesel, gaya sinabi ko, ito nga sa top ring is 25 to 40, second ring 50 to 75, sa oil ring 25 to 50. Yan mga katropa, yung end gap clearance ng diesel. Sa petrol, kaya naman maliliit lang yung end gap clearance nun, kasi may kasama siyang sumusunog, kumbaga air and fuel mixture tapos spark. Sa diesel, kapag maliit yung clearance, mahihirapan kasi compression yan mga katropa. Although po pwede yung ganyan, pero wala sa specs, magkakaproblema tayo sa mabilis mag-init yung bore, piston, kasi hirap nga mga katropa yung ating piston, kasi nga maliliit yung end gap clearance. Kung ikakabit natin ng ganyan mga katropa, halos wala na nga clearance. Mas malalaki yung clearance kasi ng diesel, kasi nga ano siya, air, fuel, tapos compression lang yung ano niyan, yung para masunog yung ano, init sa loob ng ating chamber mga katropa. Ayan, wala siyang spark sa diesel mga katropa. Sa gasolina mabilis yan kasi merong sumusunog. Ayan, so kaya sa diesel, kapag loose compression, hindi nasusunog lahat yung air and fuel, yung diesel, ang mangyayari dyan, nagiging usok mga katropa, hilaw, giging usok na puti mga katropa. Ayan, ganyan. Pag sumobra naman sa diesel, hindi rin masusunog, magiging usok pa rin yan, pupunta sa labas. Amoy diesel naman yung usok mga katropa. Merong isang tropa na gusto makita kung paano natin gagawin mga katropa. So ngayon, basic lang naman mga katropa yung ano. So yung ginawa ko, naghanap lang ako ng flat bar. Ito yung special tools ko sa Mazda 6 tsaka CX-7. So tsaka liha lang, ganyan, DIY lang, para-paraan lang mga katropa. Yan, kung may salamin sanang makapal-kapal, mas maganda yung manipis ganyan. Tapos ipapatong nyo para maliha natin yung ating end gap ng ating piston ring mga katropa. So ito nga, si number 2, kagaya nung nasa isang video natin na sobrang liit mga katropa, kahit yung 0.25 mm kapit. Ayan, kapit siya mga katropa. Ayan, papasin nyo. So isa-set natin siya ng 0.50 mm, kasi yung kanyang standard reading is 0.50 to 0.75 mm mga katropa, yung kanyang standard end gap mga katropa. Kaya lilihain natin, ipapakita ko sa inyo kung paano ko lilihain, at papakita ko sa inyo kung paano natin sinusukat mga katropa. Hindi yung liha lang tayo ng liha mga katropa. So tara. So sa pagliliha natin mga katropa, gumamit lang ako ng 120 ba to? Tama, 120 yung gaspang ng ating liha mga katropa. So ngayon lilihain natin, ganito lang naman mga katropa. Yan, di ba merong clearance, papasok ko rito. Kaya pag liha, yung pantay sa ano, siyempre yung pantay, hindi pwedeng nakaganyan, hindi pwedeng nakaganon, pantay. Siyempre kung ano yung pantay nito, lilihain nyo rin pa ganon mga katropa. So sa pagliliha naman, hindi yung biglaan. So dahan-dahan natin lilihain. After natin ilang kuskus na ganyan, susukatin natin mga katropa. So ganito lang. So after yung niliha mga katropa,
kung makikita nyo yan, dapat pantay. At pag ginanyan yung pantay, ayan o, makita nyo pantay, di ba? Hindi pwedeng naka-island itong end gap nito mga katropa. Tingnan nyo kung pantay yan, dapat pantay. Hindi pwedeng hindi pantay. Ayan. So, sukatin natin mga katropa. Kaya sinabi ko bawat konting sukat para hindi tayo nasobra mga katropa sa Sukatin natin sa 10, 0.25, maluwag na siya. Sukatin natin sa 30. So, sakto-sakto 30 mm natin mga katropa. Yan. So, meron pa tayong babawas na ano pa lang yan, 30 dapat maging 50 mga katropa. So, pwede rin ang gumamit ng grinder, pero kasi pagka grinder, delikado mga katropa. Pag napasobra na, hindi mo na maibabalik mga katropa. Tingnan natin kung pantay ba yung liha natin. Kasi makikita mo, pag pinagdikit mo yan, hindi pantay yung liha mo, mayroon nakaawang sa taas, mayroon nakaawang sa baba. So, ganyan lang naman ka-basic. Kaya lang, medyo matagal-tagal nga lang kasi nga, maproseso, apat na piston ring. Pero okay lang, at least makukuha natin yung tamang end gap, yung end gap na gusto natin mga katropa. So, sukatin ulit natin. Uy, pumasok na yung 40. Ay, 30 pala yun. Tingnan natin sa 40 ulit. Kasi unti-unti natin 30, 40. Yan. Para alam natin yung ibabawas natin kung gaano pa ka Ayan, pumasok na rin yung 40. Ayan, pumasok na. So, meron na lang tayong konting ibabawas mga katropa. Natin ulit. Sa ngayon kukunin natin yung 50. Pag pumasok na yung 50, okay na yan mga katropa. Yung first clearance sa 50 to 75, yung first clearance yung kukunin natin. Kung sumobra man kayo ng konti, walang problema, maging 52, 53 or 55. Yan. So ayaw pa rin pumasok, konti pa. Try natin. So pumasok na yung 50, kaya lang medyo maganit. Ayan. So babawas lang tayo ng konti para maging smooth. Ayan, dinidiinan pa ng madiin bago pumasok yung 50. So bawas pa tayo ng konti. Try natin. Pwede na mga katropa. Ayan. Ayan. Nasa 51 mga katropa. So ito na yung iba, tapos na rin mga katropa. Yan. 50 to 51 tayo. Yan. So ganun lang yung procedure na ginagawa ko mga katropa. Yan. So pagdating sa oil ring, yung procedure ganun din. So papakita ko sa inyo yung oil ring. So ito na yung oil ring niya mga katropa. Nilagyan natin siya ng 40. 0.40 mm mga katropa. Yan. So yung standard niya is 0.25 to 0.50 sa oil ring. Ilagyan natin siya ng 40, 0.40 mm. Pagdating naman sa top ring as is, hindi tayo nagbawas mga katropa kasi pasok naman siya sa
0.30 mm. So yung kanyang standard clearance 0.25 to 0.40 sa top ring. So hindi na papasok yung ano rito, yung 40 sa top ring. Kasi 30 medyo sakto-sakto lang, 35 hindi rin papasok diyan. So nasa between siya ng 30 to 35. Pasok na pasok yung standard clearance natin. Sa top ring 0.25 to 0.40, sa second ring 0.50 to 0.75, sa oil ring 0.25 or 0.50 mm. So yung ginawa natin 30 sa top ring, 50 sa second ring, 40 sa oil ring. So yun yung ating clearance ngayon mga katropa. So pwede na nating assemblein sa piston yan mga katropa. The Mechanic TV. Who made this? The Mechanic TV channel, dito ay manood ka. Click mo subscribe button, click yung bell, updated ka sa mga paparating namin na gawain. Alam mo na, subaybayan galaw ni Sir Edgar Manabat. The Manood Mechanic ka. TV. Yun mga katropa, tuloy ko lang yung yung sa about sa piston natin, tapos pipitingis ko yung main bearing mga katropa. So about naman sa piston ring, paglalagay natin dito sa ating piston mga katropa, yan. So pagdating sa oil ring, so ito yung pinaka end gap. So ito rin yung dugtungan ng ating ring. So yung dugtungan dito natin ilalagay sa likod yan mga katropa. Ayan, sa likod nitong ring ng oil ring yan, sa likod. Kumbaga ilalak natin dito mga katropa. Pagdating naman sa second ring, sa mga OEM, mas madali mga katropa nating ma-trace kung nasaan yung top, nasaan yung down. So pagdating naman sa OEM, may mga ano naman yan, tatak, ayan. Ibig sabihin, pag may marking na ganyan, T1, T2, ibig sabihin nasa top yan. Ibig sabihin yan, nakita nyo, diba? Top. Itatap natin, nakaganyan siya, ayan. Nasa taas na naka ano sa ano ng piston. Yan, pag may mga marking. Kahit sa top ring, meron din, ayan mga katropa, ayan oh. So ibig sabihin nasa top, nakaganyan siya. Ayan. So isa pa, so top ring, pag nilagay natin ganyan, checkin nyo rin yung yung side clearance niya mga katropa. Kumbaga alugin nyo lang, pantay na alug, pantay na ganyan, ganyan up and down nyo lang. So pag meron kayong naramdaman na malaking alog mga katropa, ibig sabihin malaki yung clearance dito sa ating side ring. So hindi rin po pwede yung ganun, dapat sakto-sakto, mga 0.5, 0.05, 0.010 mm. Yan. So ito sinukat ko, okay naman, 0.05 mga katropa. So ngayon kakabit natin dito sa piston, tapos ipipittings natin mga katropa yung ating crankshaft gamit yung ating plastic gauge.
So yun, maganda yung clearance mga katropa, 0.025. Pasok na pasok sa specs natin yung pinaka last po niya, pinaka last mga katropa na clearance. Yun, final assemble na natin yung block natin mga katropa. After natin masukat lahat, fittings, piston ring end cap, so pwede na natin siyang assemblein dire-diretso mga katropa. Piston ring setting, oil ring, second ring, top ring.